Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Filing ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong tumakbo sa 2025 elections nagsimula na. Super Typhoon Julian nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility pero posible pang bumalik bukas. Approval at trust ratings ni Pangulong BBM stable pero Vice President Sara Duterte bumaba ayon sa Pulse Asia. Sa MBC TV correspondents, demolisyon sa mga illegal structures sa ilalim ng tulay isinagawa sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra pasok na sa semifinals matapos ma-sweep ang Meralco. At sa showbiz pated, Maymay Entrata rumampa sa Paris Fashion Week. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Maagang nag-file ng kani-kanilang Certificate of Candidacies ang ilang mga kandidato sa pagkasenador at party list representatives. Karamihan sa mga nagpasang kandidato ay kasama na rin ang kanilang mga kaalyado sa iba't ibang COMELEC centers. Ang mga detalye sa balitang yan, pakinggan natin sa live report ni Boy Gonzales. Boy! 10 aspirante sa pagkasenador. Kaya masama po ang loob ko. It's been so long. 10 years ago na po when nag-trending po sa internet 2014. Sorry, yes po. The original biometrics and all the senatorials actually known about it. The private individual behind corporates and governance. Pero po kung nomination and acceptance ng Partido Aksyon Demokratiko. Sunod na naghain ng COC bilang independent si Senator aspirant si David Paulchan na isang mechanical engineering graduate habang pangatlo namang naghain ng COC para sa pagkasenador ang electrician na karpintero na si Alexander Encarnacion. Pang-apat ay ang doktor at abogado si Joey Montemayor na dati nang tumakbo sa pagka-presidente noong 2022. Una namang nakatapos ng kanyang Certificate of Nomination and Acceptance of Nomination, CONCAN, si Kabayan Party List Representative Ronsalo, habang sumunod naman si dating Energy Yusek Astra Pimentel Naik ng ang bumbero ng Pilipinas Party List. Naghain na rin ng kanyang kandidatura sa Senate Majority Leader Francis Tolentino para sa kanyang re-election. Kasama niya si Cavite Governor John Vic Remulla, POC President Bambol Tolentino, Caloocan City Congressman Ayong Malapitan. Sinabi ng senador na siya ay nakaalay sa Administration Party na alyansa ng Bagong Pilipinas dahil sa paniniwala na nasa maayos ang tinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Nag-uulat live sa Tent City sa Manila Hotel, lungsod ng Maynila. Samantala, dapat na umanong mamili si Senator Amy Marcos ng kampong Papanigan matapos itong kumala sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mungkahi ng isang political analyst at sinabing mahirap ang sitwasyon ni Senator Amy dahil kapatid mismo nito si PBBM, ngunit malapit din ito sa mga Duterte. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas.
Dapat nang mamili ng kampong papanigan si Senator Amy Marcos. Ito ang mungkahin ng political analyst at chairman ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas na si Dr. Dennis Coronacion kasunod ng pagkala si Senator Amy sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Coronacion, mahirap ang sitwasyong kinalalagyan ni Senator Amy, gayong kapatid niya si Pangulong Bongbong Marcos pero malapit din siya sa mga Duterte. Tingin ko mas makabubuti pa sa kanya yun na at this point in time, para mawala niya, may pagpag niya na yung ganung klaseng imahe niya, matagal niya na yun. Tuloy na siyang pumili ng panig. O kung siya ba talaga ay sa kapatid niya, o siya ba ay kakampi sa Duterte family. Samantala, sinabi naman ni Coronacion na mas makabubuti kung magpapahinga na lamang si Dr. Willie Ong kaysa ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador. Ayon kay Coronacion, posibleng questionin ng kanyang mga kritiko kung paano makakapagtrabaho si Ong dahil sa kanyang iniindang sakit sakaling manalo siya sa eleksyon. Bukod dito, maaari ring batikusin si Ong sa muli niyang pagtakbo, gayong idinahilan niya na ang sanhi ng kanyang malubhang sakit ay ang mga pambabash umanong natanggap niya noong nakaraang halalan. Yan, sa ganyan dahilan, tama kayo, pwedeng mag-raise nga ng tanong yung mga ilan sa mga yung mga kritiko na ba't ka patutuloy? Baka naman yun nga, ba't pag ginawa itong video na ito na kung saan inamin mo na ang cost ng ay yung mga nakaraang kampanya na kinikriticize ko. So bakit mo pa gagawin ulit? Baka naman gusto mo lang humingi ng simpatsya. Matatanda ang tumakbo si Ong noong 2022 bilang running mate ng presidential candidate na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsimula na rin na mag-file ng kani-kanilang certificates of candidacies ang ilang mga kandidato para sa pagkakongresista. Pakinggan natin ang kasalukuyang kaganapan live. Diyan po, ang mga kaganapan sa live report ni Edniel Parosa. Edniel. Biskay, maingay at makulay ang pag-arangkada ng filing ng Certificate of Candidacy sa Comelec Regional Office sa NCR. Dito kasi sa tanggapang matatagpuan sa lungsod ng San Juan, isinusubito ng mga kandidato kasama ng kanilang mga supporters ang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista. Ayon kay Comelec NCR Assistant Regional Director Attorney Joey Balangkit, inaasahang aabot sa 200 ang bilang ng mga magpa-file ng COC hanggang sa susunod na 7 araw. Ito ay para sa 35 Congressional District seats sa Metro Manila na pag-aagawa ng mga kandidato sa may partido o ng mga independyente. Hanggang ngayong tanghali, 7 pangalan na ang nagtutungo rito sa Comelec NCR. Una dyan, si Manila 6th District Representative o Councilor Joey Uy, nababangga kay House Quad Committee Co-Chair Benny Abante sa pagka-congressman. Caloocan 2nd District Congresswoman Mitch Kahayon Uy, na inaasahang makakalaban naman ni dating Congressman Egay Erices ay 3 tapatan. Marikina 2nd District Representative o Candidate Jose Jaime Inahe na bagamat first-timer ay isusulong umano ang baybayin deal. Re-electionist sa Manila 2nd District Representative o District ng Maynila na si Representative Carlo Lopez, Johanna Apolachenso ng Manila 3rd District na kasama ang kanyang supporters na sina Mocha Uson at ex-PBA player Bong Alvarez. Bicol Saro, Representative Brian Ramsuan, nasusubok namang lumipat sa 2nd District ng Parañaque kasama ang kanyang supporters na sina Angeliana at Arlene Mulak, mga artista. Kasama rin sa mga mahagang nag-file sina Botas Congressman Toby Chanco na siya rin tumatayong campaign manager ng bagong alyansa para sa Bagong Pilipinas, itong koalisyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang ating kumustahin kung kumusta nga ang mga manok ng alyansa, partikular na sa lokal na mga posisyon, narito ang kanyang sagot. Sir, you mentioned before sa previous interviews na baka may problema ngayon sa local candidates. Meron na bang naplansya na ba yun? Hindi pa. Kaya nga ako nag-file ng maaga kasi hanggang kagabi meron pa kami mga inaayos ng mga local candidates. Kasi ideally, kung part ng alyansa, sana hindi sila maglaban-laban. No? So yun, ang dami pa. Kaya nag-file na ako agad para tapos na. Hopefully, bago matapos ang filing. Hopefully. Yan ang sitwasyon dito sa Comelec Regional Office NCR dito sa lungsod ng San Juan.
Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, maraming salamat Edniel Parrosa, reporting live mula dyan sa COMELEC Central Office sa lungsod ng San Juan. Pilipinas, as of 9 a.m. kanina, bahagya pang lumakas si Super Typhoon Julian. Kasabay na pansamantala nitong paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng mata ng super bagyo sa layong 235 kilometers kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 195 kilometers per hour at mabagal na kumikilos sa direksyong pakanluran. Sa forecast track ng Pag-asa, tinatayang magre-recurve ito ngayong araw sa southwestern coast ng Taiwan at magla-landfall. Bukas ng umaga o hapon, kasabay na muli nitong pagpasok sa loob ng PAR. Pagsapit ng Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga, muling kikilos si Julian palabas ng PAR at patungong East China Sea. Sa puntong ito, posibleng humina na ito bilang severe tropical storm kasunod ng tinatayang landfall nito sa Taiwan coast. Sa datos na Pag-asa, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, Babuyan Islands, gayon din sa northern portion ng Ilocos Norte at northwest portion ng mainland Cagayan. Pasok naman sa Signal No. 1 ng buong Cordillera Region at nalalabing bahagi ng northern Luzon. Samantala, maulap na himpapawid na may paminsang buhos ng ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila bunsod po ng trough o extension ni Julian. Habang maaliwalas na panahon ang patuloy na umiiral sa Visayas at Mindanao. Manatili pong nakaantabay sa mga anunsyo mula sa Pag-asa at mag-iingat po tayo palagi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bahagyang babagal ang paggalaw ng inflation rate lalo na sa presyo ng mga bilihin noong Setyembre. Ang buong detalye sa report ni Nicole Lopez Poyawan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babagal ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin noong Setyembre. Sa forecast ng BSP, posibleng maglaro sa pagitan ng 2 hanggang 2.8% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Ang nasabing datos ay mas mababa kumpara sa 3.3% na inflation noong Agosto at 4.4% naman noong Hulyo. Ayon sa BSP, resulta ito ng mababang presyo ng basic commodities gaya ng bigas, karne, gulay, maging ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nakapag-ambag din anya rito ang paglakas ng piso kontra dolyar para sa buwan ng Setyembre. Una rito, sinabi na rin ni Finance Secretary Ralph Recto noong isang linggo na posible nga ring bumagal ang inflation noong isang buwan. Sa pagtayan ng DOF, posibleng maitala sa 2.5% ang inflation rate noong Setyembre. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lamang ang presyo ng langis ang tumaas sa unang araw ng Oktubre, kundi maging ang liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Petron Corporation, sumipa ang presyo ng kanilang LPG ng 8 o 80 centavos kada kilogram. Katumbas yan ng 8 pesos and 80 centavos sa mga kumukonsumo ng 11 kilogram na tangke. Mas mataas naman ang dagdag sa LPG ng Sulain na umaabot ng 82 centavos kada kilogram o katumbas ng higit 9 pesos sa kada regular na tangke. Sinabi naman ng Petron na ito ay sumasalamin sa international contract price ng LPG para sa buwan ng Oktubre. Samantala, umarangkada rin po ngayong araw ang 45 centavos sa kada litrong o taas presyo sa gasolina, 90 centavos sa diesel, habang 30 centavos naman sa kerosene. Sa mundo ng basketball, may isa ng team na nakasecure ng semi-final slot sa PBA Season 49 Governor's Cup. Yan ay walang iba kundi ang Team Cone-led squad na Barangay Ginebra San Miguel, matapos nitong masweep ang Meralco Bots sa quarterfinals. Ang naging laro tutukan sa report na ito.
Pasok na sa semifinals ng PBA Season 49 Governors Cup ang Barangay Ginebra San Miguel. Yan ay matapos nitong talunin ang Philippine Cup champions na Meralco Bolts sa Game 3 ng quarterfinals with 113-106 final score kagabi. Muling pinangunahan ng import na si Justin Brownlee ang Gene Kings with his 23-point, 4 assist, and 3 rebound performance. Hindi rin nagpauli sa scoring si Stephen Holt, delivering 19 markers, 7 boards, and 5 dimes. Matapos burahin ng naitalang 78-66 advantage ng Meralco, tuluyan ang nakuha ng Ginebra ang kanilang momentum sa final period sa pangunguna ni Brownlee at ni RJ Abarientos. Sa pagbubukas ng fourth quarter, 2 beses nagpaulan ng puntos si Brownlee sa 4-point line na sinamahan pa ng mid-range jumper mula kay Abarientos para pumantay ang score sa 92. At bagamat sinubukan pang mabawi ng Bolts ang possession, tuluyan ng sinelyuhan ng Team Cone Lad squad ang kanilang sweeping victory. Sa ngayon, nakaabang na lang ang Ginebra sa resulta ng quarterfinals match sa pagitan ng Converge at San Miguel Beermen para malaman kung sino ang makakatapat nila sa semifinals. Sa aming pagbabalik, NBA legend na si Dikembe Mutombo na maalam na sa edad na 58 matapos makipaglaban sa brain cancer. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. QC Comelec nagsimula ng tumanggap ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Mas mataas na parking rates sa NAIA, epektibo na. Sa MBC TV Sports, NBA legend na si Dikembe Mutombo pumanaw na sa edad na 58. At sa Showbiz Spotted, Ellen na-diagnose na may osteoporosis, OCD at ADHD. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kaugnay pa rin sa filing ng Certificates of Candidacy ngayong araw, nagsimula na ring tumanggap ng COC ang Quezon City Comelec Office para sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Ang mga kaganapan panoorin sa live report ni Val Gonzalez. Val, nag-file na rin ba si Quezon City Mayor Joy Belmonte? Inaantamayaman ngayon kung pagdating itong si Quezon City incumbent Mayor Joy Belmonte dahil ngayong alas 12 ng tanghali yung binabanggit ng kanyang kampo na paghahain ito ng Certificate of Candidacy pero hindi pa ito dumarating. Matumal Yuel sa bilang na mga nag-ahain ng kandidatura ang unang mga oras ng filing of candidacy dito sa Comelec Quezon City. Alas 10 na ng umaga kanina pero 4 pa lamang na tumatakbo bilang mga konsehal ang nakapag-file ng COC. Una o early bird na aspirant sa muling pagkakonsehal ay itong si 2nd District Councilor Mikey Del Monte. Si Mikey Del Monte ay anak ng Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Star Newspaper na si businessman Miguel Belmonte. Sinamahan si Mikey ng kanyang ama sa paghahain ito ng kanyang kandidatura. Bago mag-alas 12 ng tanghali, ay nasa 9 na mga aspirants for councilor pa lamang ang nakakapaghain ng COCs. Kabilang sa mga ito ang newbie o first time na tumakbo o tatakbo sa pagkakonsyal, ang pinsan nitong si 1st District Congressman Arto Atayde na si Gabriel Atayde. Also for itong si Congressman Atayde sa paghahain ng kanyang pinsan na matagal na rin nitong staff sa Kongreso. Maging ang nanay nito na si former actress Sylvia Sanchez ay sumama rin dito sa Comelec Quezon City. Naghain na din ng kanyang COC itong si incumbent councilor at aktor na si Alfred Vargas. Kasama ni Vargas ang kanyang may bahay sa pag-file nito ng kandidatura bilang electionist councilor ng 5th District. Naghain na din ng kanyang COC ang anak ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Sito Balmosina na si Dave Balmosina. Si Dave Balmosina ay tatakbong muli bilang councilor ng 2nd distrito ng lungsod.
Ito sa 9 na nakapaghain na ay pawang mga incumbent city councilors o 8 sa 9 na nakapaghain na ay pawang mga incumbent city councilors. Ngayong alas 12 ng tanghali nga ay nakataktang mag-file ng kandidatura sa kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng lungsod si incumbent city mayor Joy Belmonte. Pero bago dumating si Mayor Belmonte ay una na naming namataan dito sa Comelec, Quezon City, dito sa lungsod ng Quezon, itong si Dating Speaker Feliciano Sac Belmonte. Wala pang nagsusumite ng COC para hamunin ng liderato sa pagka-alkalde ni Mayor Joy Belmonte. At hanggang sa ngayon, Yuel, ay wala pa rin naghahain ng kandidatura sa pagka-vice-alkalde. Dahil itong si Vice Mayor Ian Soto, nakasama rin itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ay magsabay na maghain ng kanilang kandidatura sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Ang Quezon City ay nakahati sa 6 na distrito at noong 2022 elections ay mayroong mahigit 1.4 milyong bilang ng mga registered voters. Mula rito sa tanggapan ng Commission on Elections dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez, nagulat ng live sa Comelec office sa Quezon City. Mula sa 53% trust rating at 52% approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos para sa buwan ng Setyembre ay bumaba ito sa 50% na maituturing na stable na marka para rin batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Samantala, malaki naman ang ibinaba ng ratings ni Vice President Sara Duterte na nagtala ng 9% na pagbaba sa approval at 10% na pagbaba sa trust rating nitong third quarter. Narito ang buong report ni Rose Babiera. Nagtala ng 50% na trust at approval rating si Pangulong Bongbong Marcos para sa buwan ng Setyembre o third quarter ng taon. Batay ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ayon sa poll na isinagawa noong ika-6 hanggang ika-13 ng Setyembre, makikita ang 3% na pagbaba ng approval rating ni PBBM. Mula sa 53% noong second quarter ng taon ay nasa 50% na lamang ito. Habang ang 52% na trust rating ng Pangulo ay bumaba rin sa 50%. Gayunpaman, stable pa rin kung maituturing ang mga markang ito. Malaki naman ang ibinaba ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Sa parehong survey, naitalang bumaba ng 9% ang approval rating ni VP Sara, habang 10% ang ibinaba ng trust rating ng Vice. Halos 1 hanggang 2% lang din ang paggalaw na naitala sa bilang ng mga hindi nagtitiwala at hindi sang-ayon sa Pangulo. Kaiba sa 9% na pagtaas ng distrust rating at 8% increase ng disapproval rating na naitala ni VP Sara nitong third quarter. Gayunpaman, nananatiling mababa ang mga tala ni PBBM sa Mindanao, kung saan naman nakitaan ng stable ratings ang Vice. Isa sa mga malaking paggalaw sa tala ng Pangulo ay ang 17% itinaas ng disapproval rating nito sa Class ABC, habang naitala naman ang 29% na pagbaba ng trust rating ni VP Sara sa NCR. Mula sa 66% noong June ay bumagsak ito sa 37%, na makikitang pinakamalaking paggalaw sa record ng matataas na opisyal sa bansa ayon sa Pulse Asia. Isinagawa ang survey na ito sa 2,400 katao edad 18 pataas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, ginamit din umano para sa political vendetta sa mga naging kaso ng extrajudicial killings o EJK noong war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa isang mambabatas, bukod sa iba pang testimonya ng mga tumayong witness, isa ring halimbawa dito ang isiniwalat ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na isinama rin umano sa Duterte drug list. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigonan. Ginamit umano ng nagdaang Duterte administration ang war on drugs para gantihan ang mga kalaban sa politika. Ito inayag ni Batangas Representative Jervil Luistro sa patuloy na investigasyon ng Quad Committee sa illegal drugs, extrajudicial killings at illegal pogos. Inihalimbawa ni Luistro ang naging testimonya ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na isinama sa Duterte drug list. Bukod sa ibinulgar nito, nauutusan umano siyang isangkot si noon ay presidential candidate Mar Rojas at Senator Franklin de
Manilon sa isyu ng illegal drugs. Sabi ni Luistro, kung babalikan ang testimonya ng mga tumayong witness, ang context ay nagamit sa political vendetta ang war on drugs ng nagdaang administrasyon. Inamin ni Luistro na marami na silang natatanggap na mensahe sa mga gusto pang tumestigo sa Quadcom hearing pero susuriin ito ng komite bago isalang sa pagdinig. Una rito, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapamuno ng Quadcom, kahit nakabreak ang sesyon, inatasan sila ni House Speaker Martin Romualdez na ituloy ang mga hearing para mapanagot ang mga nasa likod ng karahasan dahil sa illegal na droga, EJK at illegal operations ng Pogo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais naman ng Senado na pababain pa ang kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng mga miyembro nito. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, mula sa 5% na kasalukuyang contribution ay gusto nila itong pababain sa 3.5% na lamang. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Porsigido ang pamunuan ng Senado na mapababang monthly contribution ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, ipinaalam na nila sa Kamara de Representantes ang kagustuhan ng mga senador na ibaba sa 3.5% ang monthly contribution mula sa kasalukuyang 5%. Ito ay sa pagitan ng pag-amyenda sa Universal Healthcare Law na aprobado na sa third reading sa Senado. 3.5% sa 2026, 3.75% sa 2027 at tataas sa 4% sa 2028. Paliwanag ni Escudero, umaapaw sa 500 billion pesos ang pondo ng PhilHealth. Ito rin ang dahilan kung kaya't may usapan ng mga senador na huwag nang bigyan ng subsidy ang PhilHealth para sa 2025. 72 billion pesos ang hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Gagamitin na lang ito sa ibang mga programa at proyekto ng gobyerno. Dahil ngayong taon ay umabot sa 90 billion pesos na unutilized fund ang isinauli ng PhilHealth sa National Treasury. Ito ay sa kabila ng napakaraming mga member ng PhilHealth ang nangangailangan ng serbisyong medikal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Epektibo na ngayong araw ang taas singil sa parking fee sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa inilabas na bagong parking rates ng pamunuan ng New NAIA Infrastructure Corporation. Sumipa sa 1,200 pesos ang overnight parking para sa mga four-wheelers o kotse mula sa dating 300 pesos. Lumobo rin sa 480 pesos ang overnight parking ng mga motorsiklo at 2,400 pesos para sa mga bus. Sumipa rin sa 20 pesos ang singil sa mga motorsiklo sa unang 2 oras at dagdag na 10 piso sa bawat dagdag na 1 oras. Tumaas naman sa 100 piso ang kada 2 oras na pagpark ng mga bus at dagdag na 50 pesos sa kada 1 oras na itatagal pa nito sa parking lot ng NAIA. Paliwanag naman ng pamunuan, kailangan ng naturang adjustment para matiyak ang patuloy na maintenance at pagsasaayos sa pasilidad ng paliparan. May ibinunyag ang American comedian TV host na si Ellen DeGeneres tungkol sa kanyang kalusugan. Si Ellen tinamaan ng sakit sa buto at na-diagnose rin itong may 2 mental health conditions. Narito ang aking report. Sa edad na 66, na-diagnose na may osteoporosis ang American TV host na si Ellen DeGeneres. Ito ang ibinunyag ni Ellen sa kanyang final comedy special na For Your Approval sa Netflix. Pero maliban sa iniindang sakit sa buto, may kinakaharap din daw itong pagsubok sa kanyang mental health. Ang TV host na-diagnose rin anyang may obsessive-compulsive disorder o OCD, kung saan nakararanas ang taong mayroon ito ng uncontrollable at recurring thoughts, bagay na pinaniniwalaan ni Ellen na nakuha niya sa kanyang ama.
gayon din ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, isang developmental disorder kung saan nahihirapan naman ang isang individual na mag-focus, pagiging sobrang aktibo at pagiging impulsive o padalos-dalos ayon sa National Institute of Mental Health. Pag-amin naman ng comedian at former talk show host, lumabas ang diagnosis na ito nang sumailalim siya sa therapy, kasunod ng mga kinaharap na isyu noon na may kinalaman sa kinabibilangang programa. Kung matatandaan, May 2022 nang magwakas ang Emmy-winning daytime talk show nito sa Amerika na The Ellen DeGeneres Show matapos ang halos 2 dekada, kung saan ilang Pinoy din ang na-feature ito gaya ni Jake Zyrus, Arnel Pineda, Rap Salazar at Marcelito Pomoy. At sa aking pagbabalik, ang Makabugera Queen, May Entrata, nagpasiklab sa Paris Fashion Week. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sa Hurricane Helene, posibleng umabot na sa 600. Para sa MBC TV correspondent, dating alkalde tatakbo bilang kongresista sa Bacolod. Para sa Hoy, bawal yan, parusa sa mga nagbebenta ng bagets videos online, alamin. At sa MBC TV Sports, NBA legend na si Nikembe Mutombo, pumanaw na sa edad na 58. At sa balitang Showbiz Spotted, May Entrata, rumampa sa Paris Fashion Week. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naghain na rin ng kandidatura sina Senadora Nancy Binay at running mate nito na si dating aktor at kongresista na si Monsur del Rosario sa tanggapan ng COMELEC sa Valenzuela City. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski naghain na nga ng kandidatura si Senadora Nancy Binay sa tanggapan ng congressional elections sa Barangay Valenzuela, Makati City. Kasama ng senadora nag-ain ng kandidatura ang dating aktor at kongresista na si Monsur del Rosario na kanyang magiging running mate sa kandidatong tambalan sa ilalim ng United Nationalist Alliance o sa unang partido ng kanyang ama na si dating Vice President Jojo Binay. Kasama ni Senator Binay ang kanyang kapatid na si dating Makati Mayor Judith Binay na sa unang araw ng COC filing. Sa panayam ng media kanina, naging emosyonal ang senadora nang matanong tungkol sa relasyon nila ni Makati Mayor Abby Binay na meron namang panalangin na huwag sumabak sa pagka-alkalde yung kanyang kapatid. Sabi ni Senator Binay, wala silang pag-uusap ni Mayora Abby pero hindi sila magkaaway o magkalaban dahil sa huli ay magkapatid pa rin daw silang dalawa. Inaasahang matatalaban ni Senator Binay ang mister ni Mayora Abby na si Congressman Luis Campos. Una nang sinabi ni Mayora Abby na ang kanyang mister lamang yung nais niyang pumalit sa kanyang posisyon. Pakinggan natin yung magkasunod na sinig ni Senator Binay at dating Mayor Junjun Binay na nakainitan ni Mayora Abby noong 2019 election. Kasi pamilya pa rin kami, di ba? And mas manghingibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. So, sana respetuhin yung desisyon ng father namin na si Vice President Binay na ang desisyon ng father ko. So, talagang nagsimula ng progresyo dito sa Makati na si Ate Hans yung pinili na lumaban para dito. So, families ko para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, nag-uulat ng live mula sa tanggapan ng COMELEC sa lungsod ng Valenzuela.
Pinangangambahan namang umabot sa halos 600 katao ang death toll sa pananalasa ng Hurricane Helene. Ito ay ayon sa ulat ng Homeland Security Advisor ng White House dahil sa mga hindi pa nakikita simula ng manalasa ang hurricane. Ayon sa Security Advisor, maaaring ang ilan umano sa 600 na ito ay patay na. Samantala, umabot na sa 132 ang kumpirmadong nasawi sa 6 na southeastern states ng Estados Unidos. Nagdulot din ang Hurricane Helene ng pinsala mula sa Gulf Coast ng Florida hanggang sa Appalachian Mountains sa Virginia. Maituturing na tagumpay para sa mga marinong Pinoy ang pagkakasabatas ng Magna Carta for Seafarers na layong protektahan ng mga marino sa bansa. Ito ang inihayag ng Trabaho Party List at sinabing suportado nila ang batas na layon ring pagandahin ang mga programa para sa mga marino. Narito ang buong detalye sa report ni Edniel Parosa. Napapanahon man para sa Trabaho Party List ang pagpasa ng Magna Carta for Filipino Seafarers, layunin pa rin ng grupong tutukan ng pagpapatupad ng batas upang mapagaan ang buhay ng mga marinong Pinoy. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, dapat itong bantayan sapagkat may mga provision sa batas na tinututulan ng ilang grupo ng marino. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-a-appeal ang ship owner o manning agency. Dagdag ng Trabaho Party List, babantayan din ito ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan ang mga marino na maklaim ang benepisyo sabalit kailangan nilang patunayan kung ang kanilang sakit o sugat ay dulot ng trabaho. Dahil dito maaaring mapilitan ng mga itong lumapit sa mga abogadong malaking maningil para sa legal services, bagay na tututukan ng Trabaho Party List tulad ng pagbuo ng grupo ng mga abogado para makapaghandog ng libreng legal assistance sa mga marino. Noong nakaraang linggo, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta for Filipino Seafarers na mahalagang hakbang para sa grupo kaugnay ng proteksyon sa mga mandaragat na Pinoy. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa naman ng demolisyon sa mga iligal na construction na nakatayo sa mga dike at ilalim ng tulay sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patuloy ang ginagawang demolition ng Public Safety and Security Office o PSSO sa mga illegal na konstruksyon sa mga dike at ilalim ng tulay. Sinabi ni PSSO Head Angel Sumagaysay na ginagawa nila ang demolition tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Katwiran ni Sumagaysay na ang dike ay para daanan sa tubig, hindi dapat sarado dahil yun ang pupigil sa ating mga tubig kapag oras ng baha. Ayon sa opisyal, magkaroon muna sila ng dialogo kasama ang mga barangay captain at mga purok leader bago sila magsagawa ng surveillance at sa kanilang gagawin ang demolition at monitoring. Mula noong Enero ng taong ito, 13 na ka mga illegal na struktura ang kanilang nalansag. Ito ay karaniwang extension ng bahay tulad ng mga palikuran, kusina at kulungan ng mga hayop. Dagdag pa ni Subaysay na may iba pang nagtayo na boarding house. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinonfirma na tatakbo bilang Lone District Congressman si dating Mayor ng Bacolod City, Mayor Ibilio Bing Lunardia. Ayon kay Lunardia, magpa-file ito ng kanyang Certificate of Candidacy mamayang hapon, Oktubre 1. Dagdag pa ni Lunardia, isa lamang siya na tatakbo at walang slate sa ilalim ng isang local political party. Habang nanatili pa rin na miyembro ng Nationalista Party, si Lunardia at nakakuha na ng Certificate of Nomination and Acceptance. Ngayong hapon, aasahan na mag-file ng kanyang COC matapos ang 2:00 na misa sa Bacolod City Cathedral.
Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan ng pagkilala ang 6 na mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar matapos ideklara ang mga ito na stable internal peace and security condition. Ang award o pagkilala ay ginawa ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC na binubuo ng Provincial Government of Northern Samar, Philippine Army, the Department of Interior Local Government, Philippine National Police at iba't ibang opisina ng gobyerno kung saan iginawa ng award doon sa local government units ng Alin, Biri, Capol, Rosario, San Jose at San Vicente matapos ang deklarasyon bilang stable internal peace and security condition. Ibinigay ang pagkilala bilang bahagi ng National Peace Consciousness Month. Sinertipikahan ng EFP ang nasabing mga bayan na cleared o ligtas na sa communist insurgents at ito'y mapayapa na. Inaasahan naman ang mga job opportunities at pagpasok pa ng mga mamumuhunan. Si Vice Governor Clarence Tato, Brigadier General Efren Morados, ang Brigade Commander ng ito 3rd Pacemaker Brigade at sangunang Pandalawigan members Albert Lucero, Gilbert Lyon, Victorio Singson at Christian Emmanuel Uy ang mismong nagbigay ng award. Dumalo sa nasabing seremonyas ang miyembro ng PTF-LCAC, Peace Builders at mga stakeholders. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang aksyon para wakasan ang online sexual abuse or exploitation of children sa bansa, ito ay matapos ang kanyang emosyonal na talumpati nang mapakinggan ang sitwasyon ng isa sa libo-libong biktima ng OSAEC. Alamin naman natin ang mga parusa na kakaharapin ng mga sangkot dito sa report ni Rose Babiera. Kinilala na global epicenter of online sexual abuse and exploitation ang Pilipinas dahil sa libo-libong litrato ng mga batang Pilipino na nagkalat sa iba't ibang site online gawa ng mga sexual predators. Ayon sa tala ng International Justice Mission, isa sa 100 batang Pilipino ang inaabuso ng mga trafficker at ginagawa ng child sexual exploitation material o CSEM sa kabuuan lamang ng taong 2022. Ang paggawa ng CSEM ay isang anyo ng pang-aabuso sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalaganap ng mga sexual na imahe, video o live stream ng mga menor de edad para sa isang kliyente kapalit ng pera. Ito ay paglabag sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Kaugnay ito sa Section 6 ng RA 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang gawaing ito ay mariing kinokondena ng Estado at nararapat na parusahan. Ayon sa batas, ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 2 milyong piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo pa rin ng basketball, pumanaw na ang NBA legend na si Dikembe Mutombo matapos ang ilang taong pakikipaglaban nito sa brain cancer. Ating balikan ang kanyang naging karera sa basketball sa report na ito. Pumanaw na ang NBA Hall of Famer na si Dikembe Mutombo sa edad na 58. Kinumpirma ni NBA Commissioner Adam Silver na ang pagpanaw ni Mutombo ay dahil sa brain cancer. Magugunit ang Oktubre noong 2022 nang i-anunsyo ng NBA Star ang pagpapagamot nito dahil sa brain tumor. Taong 1991 nang maglaro ito sa liga at sa kanyang karera, hinilang si Mutombo bilang 8-time NBA All-Star. At dahil sa kanyang 7'2" frame, kinilala siya bilang isa sa mga mahuhusay na shot blocker ng liga at 4 na beses sinirang bilang Defensive Player of the Year. Naglaro si Mutombo sa 18 seasons ng NBA sa ilalim ng 6 na team, kabilang ang Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks at Boston Rockets. Sa ilang taong paglalaro, nakapagtala ito ng average of 9.8 points at 10.3 rebounds. Matapos magretiro taong 2009, itinalaga ito bilang unang global ambassador ng NBA at tumulong na mapromote ang basketball sa Africa. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports.
Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang inilabas ni Maymay Entrata ang kanyang pagiging kabugera pagdating sa rampahan. Ang singer-actress kasi sa runway naman ng Paris Fashion Week nagpasiklab sa pagrampa. Panoorin si Ama Kabugera Queen sa aking Showbiz Report. Talagang di nagpakabog si Ama Kabugera Queen Maymay Entrata sa kanyang runway debut sa prestihiyosong Paris Fashion Week. Ang singer-actress kabilang sa mga modelong rumampa para sa Filipino designer na si Leo Almodal at Vietnamese designer na si Pan Huy. Labis naman ang pasalamat ni Maymay sa naturang experience na kanya raw iti-treasure. Ilan nga sa mga kasuotang inirampa ni Maymay ay ang white strapless flowy top na tinerohan ng embellished miniskirt at long-sleeved dress na may black diamond designs. Habang nagniningning naman ito sa gold ball gown at pangmalakasang headpiece. Dahil dito, agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati at paghanga kay Chada Mahigugma singer mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Samantala, bukod sa pagrampa, ipinakita rin ni Maymay ang kanyang husay sa pagkanta ng awitin ng English version ng kanyang hit song Ama Kabugera. Kung matatandaan, taong 2018, nang rumampa rin si Maymay Entrata sa Arab Fashion Week sa Dubai. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. At bago nga tayo magtapos, meron na lamang po tayong 85 days bago ang araw ng Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.